Magandang umaga. Babalik tayo sa ating panibagong vlog, video, kalaman. Meron tayong Epson L120 to, no? So, problema daw nito, hindi nag-print yung ibang color. So, para makita natin, mag-print tayo ng nozzle. Print natin yung nozzle niya. Okay, so in this kind of printer, Epson L120, L121, madali lang. I-press and hold nyo itong resume button. Ito. I-off muna natin. Okay. Okay, so ang gagawin natin is press and hold ang power, ang resume, then power around 3 seconds to 5 seconds. So naka-press and hold yan ang resume button, power 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so hayaan lang natin siya, matik yan pag-print ng nozzle. Yan, nag-eject, nag-feed siya. So check natin kung okay ba yung print out niya. Pero kanina na-print out ko na to, hindi siya nag-print eh. Nag-print kulang. So, this is the result. Ang black niya is buo siya. So, the other colors is wala. Yellow, magenta, at saka cyan, wala. So, yan yung iti-test natin. But first, i-try natin i-maintenance using printer. Walang computer muna. First and hold ang reset button or resume button for 5 seconds para sa maintenance. Kung sa ito yung maintenance. Head clean. Press and hold 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Pag biblink yan, so ibig sabihin okay na. Mag-proceed na siya to clean. Okay, so antayin lang natin matapos siya, balikan na. Okay, so welcome back. Natapos na po ang maintenance niya. And then naman tayo. Mag-i-off muna natin. Then nozzle print ulit without computer. So antayin natin. Okay, so press and hold power 3 seconds, 5 seconds. Okay, good. We'll see kung na-fix siya by okay, so may nag-resume yung konting cyan at saka konting yellow, no? Pero ano ba to? Yan, wala pa rin, konti lang. So plug siya. Gagawin natin is i-ink flash muna natin. Pag wala, manual declog. Okay, so check. So power cleaning is done. Just print. Wow. Okay, so the result is pareha lang. Yellow, meron konti din sa side, meron konti sa baba, pero yung magenta wala talaga. So we will proceed to manual declog. So tanggalin natin yung may tulong na ba nakaray-ray na pitda may? Okay, so naka-post pala yun, walang. So ito, ano to, black, ito black, cyan, magenta to.
So, bubumbahin natin dito. Ang problema dito ay lumabas dito sa nozzle niya. Bumabalik dito sa taas yung ink. So, pakita ko sa inyo. So, push ko. Yan. Dandahan. Yan, bumabalik. Ayan eh. Bumabalik sa ano niya. Walang natatapon yung ano dito. Walang lumalabas sa nozzle. Bumabalik sa taas. Okay? So, hindi po magandang sinyalis to para sa head. Ayan. So, hindi ko na ano to kasi na-try ko na kanina. Ganun pa rin. Either black. Same lang. So, masamang ano. Kaya na natin maintenance pero hindi ko nabubumbahin. Okay. So, may problema yung head. Stuck talaga. Hindi natin pwede ibaba din to kasi masisira dun. So, ito safe naman yung ano natin sa flex. Check natin kung may mga leakage. Wala naman. Okay. So, malinis siya. But not sure kung okay pa to. Kasi pag nag-overflow, possible na nag-ano yung circuit doon sa loob. So, double check. Saka may nakaanong. So, wala. Malinis yung area kung saan i-connect yung flex. Then, check natin. So, ito 50-50 to, no? Pwedeng nasira yung head. Pwedeng okay, pero walang point out. We'll see. Okay. So, ibabalik ko na. Okay. Kabit natin dito sa kabit natin dito. Balik natin. Alright. So, ito na yung position. Hopefully, hindi nasira yung head. So, okay, positions correct. Natin. Ito screw. So, hope for the best. Balik natin. Alright, position. Okay. Alright. Okay. Power on. So, tignan natin kung naayos ba o nasira. Kasi dalawa yan. Usually, pag na-short yung head, 3 seconds, 5 seconds, mag-o-off yung printer natin. So, good luck. Power on. Kita ba? So, dito tayo. So, power on. Pag hindi shorted yung head, diretso lang power niya, hindi mamamatay. 1, 2, 3. Surprise. On. Aba, knob-on. Congratulations. So, hindi namatay. So, ibig sabihin, hindi nag-short yung head. Pero, barado siya. So,
So wala tayong magagawa. It's either mag-replace tayo ng head o bumili na ng bago yung customer. Pero try natin. Manual, in flash by receiver. Kung mag-work. So, power in flashing by receiver is running. Ito yung pinaka last option natin. Hindi pa rin successful, so hindi na natin itutuloy ang process kasi kung nag-declog ulit tayo, same pa rin. Then may posibilidad na masira na talaga yung head. Once nag-short yung head, pati itong logic board mag-short. So ang damage natin is almost same sa bagong printer. So mamaya maano pa tayo. Ipapakita na natin sa client. So sila na mag-decide kung ano, bili na ng bago. Pero tapusin na natin tong process. Balikan natin. Okay, so tapos na tayo power E-class by receiver. Then proceed tayo for taste page. We'll see kung successful or wala. Wow, purple. So black lang yung nagpa-function. Other colors is wala. Again, nozzle check tayo. Finish. Okay, so ito na yung pinaka-final. Wow. So the result is same by a manual declogging, computer power flashing, but yung black is buo siya. So yung black is buo yung nozzle niya, maliban dun sa tatlong kulay, merong konting yellow at saka cyan, but the magenta is totally black, so wala siya. So ito lang yung kaya natin ano, kasi kung ano natin baka ma-damage yung logic board sa printhead. So yun lang talaga. So mag-replace tayo ng printhead pero walang available, so si client ang bahala. Okay? Bye.